Hi there! I'm HR Leah Jean. Welcome to my channel. For today's video, i-discuss ko po yung mga common error na na-encounter natin sa pag-access ng ORUS at kung paano ba maaayos yung mga BIR ORUS error na ito tulad ng we cannot sign into your account, error code na ERI02, at email already registered pag gumagawa tayo ng ORUS account. By the end of this video, malalaman natin yung mga possible way kung paano ito maaayos para makapag-proceed na tayo sa ating PIN application. Kung bago ka pa lang sa aking channel at interested ka sa ganitong klaseng video, don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell para updated ka sa aking latest video. Ilan po sa mga common concern na madalas na nababasa ko sa comment section ay may nag-a-appear na we cannot sign into your account pag ina-access yung online registration and update system or ORUS account. At yung concern about sa paggawa ng ORUS account na error code ERI02 at email already registered. Kaya naman in this video, magbibigay ako ng mga possible way kung paano ito aayusin. First, let's discuss yung may nag-a-appear na notice na we cannot sign into your ORUS account right now. Please try logging in again after a few minutes. Pag ganyan po yung nag-a-appear, huwag po kayong mag-alala dahil ibig sabihin po niyan, down po yung system ng ORUS. Kaya hindi po natin ma-access yung ating account. Yung website po mismo ng ORUS ang may problema. Actually, nakareceive po kami ng email advisory from Information Systems Group ng BIR regarding sa ongoing system maintenance ng ORUS. Nag-email po kasi kami niya ng concern na hindi makagawa ng ORUS account at yan po yung reply nila. Kaya sa ngayon, madalas po nating mai-experience yung notice na please try logging in again after a few minutes since sa ngayon ongoing pa yung system maintenance ng ORUS. Nakalagay po dyan sa advisory na nag-start yung system maintenance ng February 27 at yung end date and time naman ay to be announced. Pero may another advisory po ako na nakita sa BIR Facebook page na yung system maintenance ng ORUS ay until March 17. Naka-indicate po sa advisory na ito yung schedule of availability ng pag-access ng ORUS account. Based po sa advisory, hindi po available ang ORUS ng 12 p.m. to 7:59 a.m. sa mga dates na February 28 to March 3, March 7 to March 10, at March 14 to March 17. Maaari naman po nating ma-access yung ORUS sa dates na February 28 to March 17 ng Monday to Friday sa oras na 8 o'clock a.m. to 12 o'clock p.m. Pero, expect po natin na kahit available ang ORUS ng 8 o'clock a.m. to 12 p.m., possible po na mahirapan pa din tayong maka-access sa ating account since karamihan po ng taxpayer ay susubukang ma-access ang ORUS sa oras na yan. Kaya possible magiging congested yung website ng ORUS. Kung hindi naman po badly needed yung transaction natin sa ORUS, I highly suggest na gawin na lang po natin yung ating transaction ng March 18 onwards after ng kanilang system maintenance para po mag-giveaway sa badly needed na transaction since pag nag-walk-in sa RDO, hindi po ini-entertain ng BIR yung transaction lalo na kung pwede itong gawin sa online. Next BIR ORUS account error na i-discuss ko ay ang error code ERI02 at email already registered. Based on na experience namin, mag-a-appear muna itong error na oops, something went wrong, please try again later, error code ERI02. Then, after maklik yung OK, pag sinubukan ulit itap yung register, mag-a-appear na po yung email already registered. Please use another email. Pag gagamit po ng email address sa pag-create ng ORUS account, I highly suggest na gumamit po ng email address na naka-indicate yung ating pangalan tulad ng ating first name at surname. For example po, mariajuandelacruz@gmail.com.
Based po kasi sa experience namin, yung email address po kasi na binigay ng sister ko nung una kaming gumawa ng Oris account ay name ng dog niya yung ginamit namin. For example, doggycute@gmail.com. Based lang po ito sa aking analysis since yung email address na ilalagay natin ay magsaserve din as username natin sa ating Oris account, kaya dapat ito ay official email address. Pero hindi naman ito totally proven kung bawal ba talagang gumamit ng ganong klaseng email address. More than a week na kasi naming inaayos yung kanyang Oris account pero laging error code ERI02 at email already registered yung lumalabas. Kahit hindi niya pa naman nagagamit yung email address na yon sa pag-create ng Oris account. Kaya nag-decide kami na palitan yung email niya at yung existing email address niya na nakalagay na yung pangalan niya yung ginamit namin. If ever po na kahit pinalitan na natin yung ginamit nating email address na meron na nating name at ganun pa din yung error, try po nating palitan yung device na ginagamit natin sa paggawa ng Oris account. Nung ginamit na kasi namin yung email address ng sister ko na meron na niyang pangalan, ang gamit ko po na device nung time na yon ay desktop computer. Pero same error pa din yung lumalabas. Kaya sinubukan kong gumamit ng mobile phone sa pag-create ng kanyang Oris account. Pero nag-appear pa din po yung something went wrong. Please try again later. Error code ERI02. Kaya ang ginawa namin, inulit lang po namin yung pag-tap ng register. Sa second tap namin, may nag-appear na po na we are validating your records. This may take a while. Sa pang-apat na attempt namin, habang naglo-loading yung we are validating your records, nag-appear na po yung pop-up message na we sent an email with a link to verify your email. Please validate your email by clicking the link. So, ibig sabihin po niya, nakapag-create na po tayo ng Oris account at need na lang i-verify yung ating email. Bago po i-close yung page na ito, i-check po muna natin yung ating email address to check kung may na-receive na tayo na email. Nung chinek ko yung email ng sister ko, wala akong nakita na email sa inbox niya. Kaya chinek ko yung spam folder at dun ko nakita yung account verification email ng BIR. Then, i-click lang po natin yung not spam para ma-transfer yung email sa ating inbox at para yung succeeding email ng Orus ay magdadirect na sa ating inbox. If ever po na wala po tayong na-receive na email, balik lang po tayo sa Orus page at itap yung resend OTP link. Yung mga way po na na-discuss ko para ma-resolve yung error code ERI02 at email already registered ay based po sa aming personal experience. Hindi ko po magagaranti na gagana po ito sa inyo, pero hopefully ma-resolve po yung same concern nyo tulad ng sa amin. Para naman po sa mga kukuha pa lang ng PIN number, meron po akong video na ginawa about sa step-by-step process nito. Makikita nyo po yung link bago matapos yung video na ito. You can also check yung description box para sa link ng video. Hi to all my dear viewers and subscribers! Para po sa mga badly needed ng online assistance sa pagkuha ng government numbers and online appointment schedules, good news po dahil we will be launching the HRLAG or HLG Online Services Assistance. Layunin po namin na magbigay ng service assistance para sa mga individual na walang time mag-asikaso at nahihirapang mag-process sa pagkuha ng kanilang government numbers tulad ng PIN number, SSS number, at pag-ibig number. Mag-o-offer din po kami ng mga appointment schedules tulad ng passport and NBI clearance appointment. Kasama din po sa services na ino-offer namin yung pagkuha ng government documents tulad ng PSA birth certificate, marriage certificate, at marami pang iba. To avail yung assistance service na ito, need lang po nating magbayad ng very affordable na assistance fee para sa mga YouTube subscribers at Facebook page followers ko. Pero I highly suggest na subukan nyo munang panoorin at sundan yung mga tutorial video ko. Pero if ever po na hindi maging successful yung transaction ninyo, pwede po kayo mag-seek ng help sa amin at mag-avail ng assistance services na ino-offer namin.
We're looking forward po na isa kayo sa posible naming matulungan. Sa mga interested na mag-avail ng service na ito, message nyo lang po kami sa aming Facebook page. Maraming salamat po! For more tutorial videos na gaya ng mga nasa screen, you can visit my YouTube channel to watch these videos. Okay, so that's it for today's video. Kung meron kayong questions or clarifications, just comment down below. And don't forget to like and subscribe to my YouTube channel. Para naman sa mga mas detailed na questions or concerns, you can reach me sa aking Facebook page at huwag pong kalimutang mag-like at i-follow yung aking page.